Hello po sa ating mga listeners. Maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating channel. Bilang pasasalamat, abangan po ang ating raffle before New Year sa ating Facebook page na Cat Amazing Stories PH. May isa pong mananalo ng first prize 3,000, second prize 2,000, and third prize 1,000 at may 10 pong mananalo ng 600 pesos bilang consolation prizes. Para sa ating kwento ngayon, simulan na natin. Isang batang umiiyak ang nakiusap sa isang doktor para gamutin ang ina na may sakit kapalit ng candy bilang pambayad. Laking gulat nga ng doktor nang makita ang ina ng bata at yun pala ang kanyang dating nobya at anak pala nila ang batang nakiusap sa kanya. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Tamara, isang single mom na handang gawin ang lahat para sa anak. Ngunit isang araw, hindi inaasahan na ang ama mismo ng anak ko ang siyang nahingian niya ng tulong para gamutin ako nang ako nga ay magkaroon ng sakit. At ang galit at katanungan sa mga isip at puso namin ng aking ex ay unti-unti ngang nagkaroon ng kalinawagan at kasagutan. Isang gabi, isang batang lalaki ang bigla na nga lamang pumasok sa ospital habang umiiyak. Sakto namang kasalukuyang naglalakad sa hallway ang doktor na si Chris Dehan. Kaya naman nagkasulbong sila ng batang umiiyak. Doktor! Doktor, kailangan ko po ng tulong niyo! Umiiyak nga, nasalubong nga ng batang lalaki. Bakit? Anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Malumanay ang boses, natanong naman ni Chris sa bata. Doktor, gamutin niyo po ang ina kong may sakit, pakiusap po, wala po akong pera pambayad. Pwede po bang candy na lang po ang ipambayad ko sa inyo? Nakikiusap po ako, doktor, gamutin niyo po ang mama ko. Sunod dinabot nga nito sa doktor ang hawak na candy. Nakiusap siya ng sobra. Sandali namang tinitigan nga ni Chris ang candy na siyang nasa palad ng bata bago niya ito tinanggap at inilagay sa loob ng bulsa ng suot niyang puting coat. Nasaan ang mama mo? Tanong nga ni Chris sa bata. Nasa labas po. Matapos niya pong magsuka po, bigla na lang po siyang nawala ng mali sa tricycle habang papunta po kami rito. Tugo naman ng bata. Halika, puntahan natin ang mama mo. Usal nga ni Chris. At hinawakan nga ang kamay ng bata, saka sila nagtungo sa labas ng ospital para nga puntahan ang ina ng batang lalaking bigla na nga lamang nakiusap sa kanya. Dok, mabuti naman po at nandito na po kayo. Biglaan na lang po kasi siyang nawala ng malay tapos bigla lang pong nawala yung bata. Ang sabi po niya, hihingi raw po ng tulong Mabuti po at tumawag siya ng doktor kasi hindi ko talaga alam kung ano gagawin ko. Nagpapanik pa ngang sabi ng tricycle driver nang makita nga nito ang bata na may kasamang doktor. Dagli namang sinilip ni Chris ang babae na siyang nasa loob ng tricycle at nang makita niya itong walang malay, dagli niyang ipinulupot ang mga braso niya sa katawan nito para dahan-dahang buhatin. At ganun na nga lamang ang panlalaki ng mga mata niya nang bigla siyang natigilan nang makita niya na malapitan ang mukha ng babae. Tamara? Usal nga ni Chris nang makilala niya ito. Dok, ayos lang po ba kayo? Kanina pa po kasi siya nanghihina at sobrang sakit daw po ng tiyan niya. Umiiyak na nga po yung bata dahil sobrang nag-aalala sa nanay niya. Medyo nagtatalo pa nga sila kanina kasi ayaw niyang magpunta sa ospital dahil wala raw silang pambayad pera. Nakiusap naman sa akin yung bata. Nadalhin ko raw sila sa ospital. Naawa naman po ako kaya dinala ko po kagad sila dito. Sabi pa nga ng tricycle driver. Napalunok naman si Chris at sandaling sinulyapan ang batang lalaking hanggang ngayon ay umiiyak pa rin dahil sa labis na pag-aalala sa ina nito. Kaya naman walang pagdadalawang isip
Namarahan na binuhat ni Chris ang babae para nga dalhin sa loob ng ospital. Teka Dok, paano naman po yung bayad po nila sa pamasahe? Malayo pa po kasi yung panggagalingan namin eh. Pigil nga ng tricycle driver. Dahilan para mapahinto nga si Chris at lumingon sa driver. Hintayin mo ako rito. Dok, please, gamutin niyo po yung mama ko. Pakiusap ngang muli ng batang lalaki sa doktor na hindi nawawala ang bakas ng pag-aalala sa boses at itsura nito. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa mama mo. Baling nga ni Chris sa bata bago nga niya mabilis na ipinasok sa loob ng ospital ang babaeng buhat-buhat niya. Makalipas nga ang ilang minuto, lumabas nga sa ward area si Chris habang nakatungo. Nagli namang tumakbo palapit sa kanya ang bata nang makita siya nito. Doktor, kamusta po ang mama ko? Ayos lang po ba siya? Bungad nga tanong nga ng bata. Tumingin naman si Chris sa bata at ilang minuto nga siyang napatitig sa muka bago nga siya nakasagot. Huwag kang mag-alala, magiging maayos lang ang mama mo sa ngayon. Kailangan niya munang maobserbahan at hintayin na magising siya. Kailangan niya rin kasing ma-ultrasound para malaman kung anong sakit niya. Sagot nga ni Chris sa bata. Maraming salamat po talaga, Doktor. Bulalas nga ng bata. Napangiti naman si Chris sa bata. Sandali lang, pupuntahan ko lang sa labas yung tricycle driver na naghatid sa inyo rito. Pwede mo na ring puntahan ang mama mo para bantayan. Ani nga ni Chris sa bata bago nga siya naglakad palayo. Sinundan lang naman ang bata ng tingin ng doktor hanggang sa mawala ito sa paningin niya. Balak na sana rin itong pumasok sa loob ng ward area nang bigla na nga lamang nitong maisip na sundan ng doktor. Kaya naman lumabas siya para puntahan ang mga to at natanaw nga niyang nag-abot ng pera ang doktor sa tricycle driver bago ito lumisan. Oh, anong ginagawa mo rito? Ang akala ko pinuntahan mo ang mama mo. Bahagyang gulat nga na reaksyon ni Chris nang makita niyang bata. Sinundan po talaga kita, Doktor. May gusto po kasi sana akong itanong sa inyo eh. Tugon naman ng bata. Kumunot naman ang noo. Sandali, kumain ka na ba? Tanong naman ni Chris. Kaagad na umiling ang bata, kaya naman niyaya siya ni Chris na pumasok sa loob ng ospital at nagtungo nga sila ng kantin para bilhan ng pagkain ng bata. Hindi po ba kayo kakain, Doktor? Inosenteng tanong ng bata kay Chris na siyang nakaupo lamang sa harapan niya ng isang pagkain. Ang binili nito na siyang nasa mesa. Binili ko talaga yan para sa'yo. Huwag mo kong isipin. Dapat ang mga batang katulad mo hindi nagpapalipas ng gutom kaya kumain ka na. Tura naman ni Chris sa bata. Walang pag-alinlangan na sinunod naman siya ng bata at nagsimula na nga itong kumain. Habang si Chris nakakrus ang mga braso sa dibdib na tinititigan nga lang na kumain ito. Ano nga pala yung itatanong mo sa akin? Maya-maya pa itanong ni Chris sa bata. Uminom naman ng tubig ang bata at siniguradong walang laman ng bibig bago nga ito nagsalita. Kanina po kasi, bigla niyo pong pinanggit yung pangalan po ng mama ko nung bubuhatin niyo po siya. Dok, kilala niyo po ba ang mama ko po? Mausisang tanong pa nga ng bata sa doktor dahilan para bahagyang umawang ang labi ni Chris. Marahan namang tumango si Chris. Oo, magkakilala nga kami ng mama mo. Talaga po? Magkaibigan po ba kayo ni mama? Hindi makapaniwalang reaksyon naman ng bata. Sabihin na nga natin ganun na nga. Magkaibigan nga kami ng mama mo. Sagot ni Chris. Lumapad naman ang ngiti ng bata sa narinig at nalaman. Pwede ko bang malaman kung nasaan ang tatay? Doc Chris, gising na po yung pasyenteng pinabantayan nyo. Gusto niya po kasing lumabas ng ward dahil hinahanap niya po yung anak niya. Hindi nga na ituloy ni Chris ang itatanong niya sa bata nang biglang may babaeng nurse ang tumakbo palapit sa kanya para sabihin nga na nagising na nga ang ina
ng bata. Magkasabay na tumayo naman sina Chris at ang bata at kagad ngang tumakbo patungo sa ward. Mama! Sigaw nga ng batang lalaki nang patakbo nga niyang nilapitan ng ina. Pilit na kumakawala sa pagkakahawak ng dalawang nurse na siyang pumipigil sa kanyang umalis. Nate anak, mabuti naman natayos ka lang. Sobrang nag-alala talaga ako sa'yo kanina nung hindi kita makita pagkagising ko. Bakas nga sa boses ni Tamara ang pag-aalala para sa kanyang anak nang salubungin niya rito at niyakap. Ayos lang po ako, Mama. Kamusta pong pakiramdam niyo? Tanong naman ng batang si Nate sa kanyang ina. Medyo masama pa rin ang pakiramdam ko anak, pero ayos na ako. Isa pa kailangan na nating umalis ng ospital na to kasi wala naman tayong perang pambayad anak eh. Mawawala rin naman itong sakit o kung ano man tong nararamdaman ko. Ani nga ni Tamara. Mama, wag na po kayong makulit, please. Ang sabi po ng doktor, kailangan niyo pa pong mates para malaman po kung ano pong sakit niyo. Saka, wag na po kayong mag-alala, Mama. Ako na pong bahala sa mga bayarin basta gumaling lang po kayo. Usal naman ng batang si Nate sa kanyang ina. Mahinang natawa naman si Tamara dahil sa sinabi ng kanyang anak. Anak naman, kung makapagsalita ka naman ng ganyan parang matanda ka na. Bata ka pa. Isa pa, mahihirapan tayong magawa ng paraan na mabayaran yung mga gastusin natin dito sa ospital. Mama, hindi po ko nagbibiro. Gusto ko pong gumaling ka at maging maayos pong lagay nyo. Kaya sige na po, Mama, magpatis na po kayo. Saka na po natin isipin yung babayaran dito sa ospital at ako na po ang gagawa ng paraan. Basta, malaman lang po natin kung ano po yung sakit nyo para gumaling na po kayo kaagad. Pagsusumamo pa nga ni Nate sa kanyang ina. Pero anak, makinig ka na lang sa anak mo at huwag ka nang makulit. Pagputol nga ni Chris, sasabihin ni Tamara, kaya naman sa kanya napunta ang tingin ng babae. At nung sandaling magtamang mga mata nilang dalawa, ay ilang beses nang napakurap ng mata si Tamara. Dulot ng pagkabigla nang makita niya ang taong naging parte ng kanyang nakaraan. Chris, ikaw ang doktor dito? Hindi makapaniwalang reaksyon pa nga ni Tamara nang makita niya ang lalaki. Opo, Mama. Sa kanya po ko nang hingi ng tulong kanina para madala ka po rito dahil bigla ka pong nawala ng malay sa tricycle at magkaibigan daw po kayong dalawa. Ani ng batang si Nate at siya na nga ang sumagot talaga. Bagyang natigilan naman si Tamara. Nangibaling na nga niya ang tingin niya sa kanyang anak. Kailangan mong mag-undergo ng mga test para malaman natin kung ano ba ang sakit mo. This is the only way para magamot ka. Makinig ka na lang sa anak mo at huwag ka nang makulit pa. Hindi mo alam kung gaano siya nag-alala para sa'yo. Siguro naman mas gugustuhin mong gumaling para hindi na nga mag-alala pa ang anak mo sa'yo. Seryosong wika ng doktor na si Chris na siyang nagpatameme kay Tamara. Sa huli, wala na ngang nagawa pa si Tamara kundi ang mag-undergo ng mga kailangan na test para sa kanya. At ilang oras nga ang kanilang naging paghihintay sa mga resulta. Nang maya-maya pa, nilapitan ni Chris ang magina na nga siyang naghihintay sa waiting area. Tamara, base sa result ng mga test may appendicitis ka at kailangan na maagapan ito kaagad bago pa man ito mas magdulot ng mga komplikasyon. Kailangan mo maoperahan kaagad. We have to perform a surgery to remove your appendix. Kapag hinayaan lang natin na infected na ang organ, pwede itong pumutok at baka mas mahirapan ka pa. Kaya kailangan mong maoperahan as soon as possible. Seryosong wika nga ni Chris kay Tamara. Lalo ngang hindi may pinta ang mga mukha ni Tamara at ang anak niyang si Nate. Sa kanilang narinig at sinabi nga ng doktor tungkol sa kalagayan ni Tamara. Mapait nang umiti naman si Tamara. Hindi na kailangan. Sa mga test pa nga lang wala na nga kaming pambayad eh. Sa surgery pa kaya? Kaya ko na to. Gagaling din ako sa gamot. Hindi ko na kailangan maoperahan. Turan nga ni Tamara.
Pero Tamara, this is the only solution para gumaling ka at mas maalagaan mo ang anak mo. Hahayaan mo bang araw-araw siyang mag-alala dahil sa kondisyon mo? Anong klase kang ina kung hahayaan mong maging ganyan ang anak mo palagi dahil lang sa ayaw mong magpagaling? At kung pera naman ang iniisip mo, huwag mo nang alalahanin yun dahil ako nang bahala sa lahat. Basta maoperahan ka lang at tuluyan ka ng gumaling. Git pa nga ni Chris. Sa boses nga na tila ba sinisermonan nito ang babae. Sarkastikong natawa si Tamara. Kung makapagsalita ka naman dyan parang may pakialam ka sa buhay namin ng anak ko ah. Isa pa, hindi rin kakayanin ng pride ko kung ikaw ang sasagot ng lahat ng bayarin dahil ayoko magkaroon ng utang na loob sa ibang tao. Lalong-lalo na sa taong dahilan kung bakit nagdusa kami ng anak ko. Mariin na sambit pa nga ni Tamara at masamang tinignan nga rin ang doktor. Dagli namang nagsalubong ang mga kilay ni Chris. Dulot ng pagkalito sa sinabi ni Tamara. Anong sinasabi mo, Tamara? Bakit ang dating parang ikaw pa tong may malalim na galit sa akin? Hindi ba dapat ako nga itong nagagalit at nanunumbat sa'yo dahil sa ginawa mo sa akin noon? Ano? Naririnig mo ba ang sarili mo, Chris? Kung may dapat man na magalit dito, ako yon at hindi ikaw. Akmang sasagot pa nga sana si Chris. Ngunit hindi na nga yun natuloy pa. Nang biglang sumabat nga ang batang si Nate. Mama, Doc, nag-aaway po ba kayo? Inosenteng tanong nga ng batang si Nate. Hindi naman nakaimik sina Chris at Tamara na siyang napatingin lang sa ibang direksyon. Humugot naman ng isang malalim na buntong hininga si Chris. Bago nga siya tumingin sa batang si Nate na walang ideya sa kung ano man ang nangyayari at sa kung ano man ang pinagtatalunan ng dalawa. Narinig mo naman yung mga sinabi ko kanina, di ba? Tungkol sa kondisyon ng mama mo. Malumanay ang boses na baling nga ni Chris sa bata. Tumango naman si Nate bilang tugon. Ngayon kailangan mo lang gawin ay ang kumbinsihin ang mama mo na mag-opera para gumaling siya. Kailangan niya rin pag-isipan ng mabuti ito dahil buhay niya ang nakasalali rito. Ngayon it's either ibaba niya ang pride niya at sasang-ayon siya sa operasyon o hahayaan niyang mas lumubha ang kalagayan niya para mas mag-alala ka pa ng husto. At baka umantong pa sa oras na maaga kang mawawala ng ina. Kapag nakapag-desisyon na kayo, puntahan niyo lang ako sa office ko. Yun ang mga huling sambit ni Chris sa bata bago nga siya umalis at tiniwan ng mag-ina. Napayuko naman si Tamara nang mapatbuntong hininga na nga rin nito. Mama, please po, sundin na lang po natin yung sinabi po ng doktor. Magpa-opera na po kayo, ayaw pang maiwan ng mag-isa eh. Ikaw lang pong meron ako, Mama, please. Huwag niyo po akong iwan, magpa-opera na po kayo. Pakiusap nga ni Nate sa kanyang ina. Bumakas nga ang awa sa mukha ni Tamara at niyakap nga niya ang kanyang anak. Samantala sa opisina ay nakaupo nga si Chris habang tinitignan nga ang resulta ng mga test ni Tamara. Nang biglang sumagi sa isip niya ang bata at dinukot nga niya sa bulsa ng puting coat niya ang candy na ibinigay nga ng bata sa kanya bilang pambayad para gamutin ang ina nito. Nasa na nga man ang anak mo, Tamara? Bakit dinahayaan niya lang na kayo lang ang nandito at ganito? Biglang bulong ni Chris habang tinitignan ng candy na hawak niya. Naalala niya kung paano lumuha at magmakaawa ang bata sa kanya para lamang magamot ang ina niya na ex niya. Maya-maya pa ay biglang may kumatok nga sa pinto ng kanyang opisina. Kaya dali-dali niyang pinasok muli sa loob ng bulsa ng puting coat ang candy. Come in! Tura na nga lamang ni Chris sa taong kumatok nga sa pinto. Dahan-dahan namang bumukas ang pinto at naningkit nga ang mga mata ni Chris nang mapagtanto niya ang batang si Nate ang siyang nasa pinto. Ikaw pala, pasok ka. May ngiting bungad nga ni Chris sa bata. Pumasok naman ang batang si Nate at humarap sa doktor. Ano pala ang dahilan at naparito ka? Malumanay ang boses na usisa nga ni Chris sa bata. Doc, kinausap ko na po ang mama ko.
kinumbinsi ko na rin po siya na magpa-opera. Sabi nga ng batang si Nate. Anong sabi niya? Nakumbinsi mo ba ang mama mo? Marahana tumango-tango naman si Nate. Bilang kanyang tugon, sa doktor na siyang nagdulot ng isang ngiti sa mga labi ni Chris. Mabuti naman kung ganun. Mabuti naman at naisip ng mama mo na magpo-opera. Kaya wag ka nang mag-alala, okay? Kagaling ang mama mo at mas maalagaan ka niya ng mabuti at mas matagal pa. Nakangiting usal nga ni Chris sa bata at bahagyang ginulunga ang buhok nito. Oh, bakit malungkot ka pa rin? Hindi ka ba natutuwa na pumayag ang mama mo na magpa-opera? Puna pa nga ni Chris nang mapansin niyang walang kasiyahan na mababakas sa mukha ng bata. Kasi po wala po kaming pera para po sa mga kailangan po naming bayaran. Malungkot nga na sagot naman ng batang si Nate. Hindi ba sabi ko na hindi niyo na kailangan pang isipin yung babayaran? Kasi ako nang bahala. Ang importante, gumaling ang mama mo. Ani nga ni Chris. Alam ko po yun, pero wala po kaming pera para po mabayaran ka po namin pagkatapos po eh. Pero wag po kayong mag-alala kasi gagawan ko naman po ng paraan para po mabayaran ko namin kayo kaagad. Bumuntong hininga naman si Chris at bahagyang ibinend nga ang katawan upang mas mapalapit sa bata. Huwag mo nang problemahin, okay? Hindi niyo ko kailangan bayaran. Hindi ko naman kayo sisingilin eh. Nate, gusto ko kayong tulungan ng mama mo, okay? Ang mahalaga lang naman, gumaling ang mama mo. Isa pa, sinabi ko sa iyo na ako nang bahala, hindi ba? Napatango-tango na nga lamang si Nate sa mga sinabi ng doktor. Siya nga pala, gusto ko lang sanang itanong, nasan pala ang papa mo? Bakit wala siya rito? Bakit hindi niyo siya kasama? Bakit pinababayaan lang niya kayo? Biglang sunod-sunod nga na tanong nga ni Chris sa bata. Wala po kong papa eh. Mabilis na sagot naman ni Nate kaya sandaling natigilan si Chris. Ha? Anong ibig mo sabihin na wala kang papa? Usisa pa nga ni Chris. Si mama lang po ang kasama ko. Simula po nung isinilang po ako. Nung tinanong ko po si mama kung nasan po ang papa ko, ang sabi po niya ay bigla na lang daw po siyang iniwan ni papa noon dahil may ibang babae raw po ang papa ko eh. Hindi rin po alam ni papa ko na buntis po si mama noon dahil lumayo na raw po si mama sa kanya. Kwento nga ni Nate, dahilan para kumunot ang noon ni Chris. Siya nga po pala, Dr. Chris. May gusto rin sana akong itanong sa inyo. Ano yun? Kagad na responde naman ni Chris sa bata. Kilala niyo po ba ang papa ko? Tanong nga ni Nate. Ha? Bakit mo naman natanong kung kilala ko ang papa mo? Eh kasi po madalas pong banggitin ni mama ang pangalan mo sa tuwing nananaginip po siya. At magkaibigan po kayo ni mama, hindi po ba? Ibig sabihin po, posible po nakilala niyo po ang papa ko. Alam niyo po ba kung sino po at kung nasan po ang papa ko? Napalunok naman si Chris sa biglang itanong nga sa kanya ng batang si Nate. Hindi rin siya nakasagot kaagad kung saan mas lalo nga lang nadagdagan ang pagkakunot ng noon niya na animoy lalong nalilito sa mga tanong at sinabi sa kanya ni Nate. Dr. Chris, ayos lang po ba kayo? Maya-maya ay konsulta nga ng batang si Nate sa doktor nang hindi na nga ito nakasagot at tila ba malalim ang iniisip. Nate, pwede bang sa susunod na lang tayo mag-usap? Gusto ko rin kasi sanang makausap muna ang mama mo bago ko sagutin yung tanong mo sa akin. Sa ngayon, pwede bang puntahan na at samahan mo muna ang mama mo? Para naman, makapaghanda siya sa surgery niya mamaya. Biglang pag-iiba nga ni Chris ng usapan na siyang sinunod naman kaagad ni Nate nang tumango ito at lumabas ng opisina para nga puntahan ang ina nito. Nang makalabas nga ng opisina ang bata, ay kaagad na napasandal si Chris sa kanyang swivel chair at tumulala sa kawalan na tila ba malalim na naman ang kanyang iniisip ng mga sandaling yun. Makalipas nga lang ang ilan pang mga minuto ay sinimulan na nga ni Chris ang surgery kay Tamara. Habang ang batang si Nate naman ay nakaupo lamang sa labas ng operating room kasama ang isang babaeng nurse na siyang inatasan ni Chris
na magbantay sa anak ni Tamara. Nag-aalala ka ba para sa mama mo? Tanong nga ng nurse kay Nate. Nang mapansin nga niya ang bata na tila balisa at hindi mapakali sa kinuupuan nito, tumango naman si Nate bilang tugon sa nurse na siyang kumausap sa kanya. Hindi mo kailangan mag-alala kasi bukod sa magaling na doktor, si Dr. Dehan hindi naman ganun kadelikado yung surgery pagdating sa kondisyon ng mama mo. Kaya relax ka lang, okay? Kung gusto mo matulog ka muna, babantayan kita. Ang totoo kasi niyan, pinilin ka sa akin ni Dr. Chris na bantayan ka habang inooperahan niya ang mama mo. At anong oras na rin? Hindi ka ba inaantok? Masama sa batang kagaya mo ang nagpupuyat. Umiling-iling naman si Nate. Hindi po ko inaantok. Ayoko din pong matulog. Gusto ko po kasing hintayin na matapos po ang operasyon eh. Gusto ko lang din pong masiguro na magiging maayos lang po ang mama ko. Tugon nga ni Nate sa babaeng nurse. Alam mo, napakabait mong bata. Ang swerte ng mama mo kasi may anak siyang katulad mo. Nakangiting komento nga ng nurse. maswerte din po ako kay mama kasi hindi niya po kiniwan at pinabayaan kaya nga po siguro siya nagkasakit dahil po sa akin eh. Ha, bakit mo naman nasabi yan? Tanong nga ng nurse. Kasi palagi po akong inuunan ni mama. Mahirap lang po kami, nagtatrabaho po si mama sa isang karinderya. Minsan, hindi po sapat ang kinikita niya dahil minsan po wala po masyadong customer yung karinderya. Kaya naman, kaunti lang po yung pagkain namin. Palagi niya rin pong sinisigurado na malinis at masarap po ang pagkain. Pero yung kinakain niya po madalas po tire-tire na lang po sa karinderya. Minsan ilang araw na nga rin po yung pagkain pero kinakain niya pa rin po. Minsan pinipilit ko nga po siyang hati na lang po kami sa pagkain ko pero ayaw po niya dahil kailangan ko raw pong kumain ng maayos at marami. Kwento pa nga ng batang si Nate na siyang nagpalungkot nga sa reaksyon ng mukha ng nurse. Ganun ba? Kung ganun, mabuting ina ang mama mo. Dahil kahit nakapus kayo, hindi ka pa rin niya pinapabayaan. Pero teka, nasan pala ang papa mo? Hindi niyo ba siya kasama? Dagli namang umiling-iling si Nate. Hindi ko po nakita o nakilala po yung papa ko eh. Ang sabi po sa akin ni mama noon, niloko raw po siya ng papa ko. Nagkaroon daw po kasi ng ibang babae ang papa ko, kaya hindi po namin siya nakasama. Ano? Abe, walang kwenta pala yung papa mo eh. Paano niya nagawang mambabae at maghanap pa ng iba samantalang ang ganda-ganda na nga ng mama mo? Napakawalang kwenta naman ng ama mo. Wala siyang awa dahil hinayaan niya kayong mag-ina na magdusa ng ganito. Dapat sa mga ganong klaseng lalaki binabalatan ng buhay eh. Napakawalang puso. Gigil na reaksyon pa nga ng nurse patungkol sa ama ni Nate. Dahil sa naging reaksyon ng nurse, bahagyang natawa si Nate. Naku, pasensya ka na ha, nakakagigil lang kasi talaga yung papa mo eh. Nahihiyang sad pa ng nurse. Hindi naman nagtagal, lumabas na nga rin ang operating room. Si Chris na siyang kaagad na sinalubong ng batang si Nate. Dr. Chris, kamusta po ang mama ko? Tanong nga ng bata. Napangiti naman si Chris at lumuhod para makapantay ang bata. Maayos ang naging operasyon ng mama mo. Ililipat na siya ng kwarto at hihintayin na lang natin siya na magising. Gagaling na rin ang mama mo at wala ka nang dapat pang ipaghalala. Turan nga ni Chris sa bata. Maraming salamat po, Dr. Chris. Masayang pasasalamat nga ni Nate. Sabay na niyakap nga ang doktor. Kagad ngang bumalatay ang pagkagulat sa mukha ni Chris sa biglaang pagyakap nga sa kanya ng bata. Napalunok naman si Chris at dahan-dahang ginilaw ang isang kamay niya para yakapin din pabalik ang masayang bata. Makalipas nga ang ilang oras, nanatiling mulat ang mga mata ng batang si Nate habang binabantayan ng kanyang ina na kasalukuyang nagpapahinga ngayon sa hospital bed sa isang private na kwarto ng ospital. Nang biglang bumukas ang pinto at pumasok nga si Chris. Hindi ka pa rin ba natutulog? Ito nga ang unang bungad na tanong nga ng doktor sa bata nang lapitan niya ito. Hindi po, doktor. Gusto ko po kasing bantayan po na magising po si mami. Mabilis na sagot naman ni Nate.
Pero masama sa batang katulad mo ang nagpupuyat. Pwede ka namang matulog at ako na lang magbabantay sa mama mo. Tapos, gigisingin na lang kita sa oras na magising siya. Ano sa tingin mo? Suwestyon nga ni Chris sa bata. Hindi naman nakasagot si Nate nang bigla nga siyang napatingin sa kamay niya na siyang biglang hinawakan ng kanyang ina nang magising na nga ito. Mama, sa wakas gising ka na po! Napangiti naman si Tamara sa masayang reaksyon ng kanyang anak. Oo anak, narinig ko kasi ang boses mo eh. Maayos na ako kaya sundin mo na lang ang sinabi ng doktor na matulog ka na. Bukas na bukas din, kapag may araw na aalis na rin tayo at uuwi. Hindi tayo pwedeng magtagal dito sa ospital dahil wala naman tayong pera at siguradong sobrang laki na ng bill natin dito. Kaya sige na anak, matulog ka na muna. Tura naman ni Tamara sa kanyang anak. Tamara, kailangan mo pa munang magstay dito sa ospital para magpahinga. Masyado pang sariwa ang sugat mo. Kaya mas maigi kung mananatili ka rito sa ospital ng ilan pang mga araw para mas maobserbahan pa kita. Biglang sabat naman ni Chris. Dahilan kaya napunta sa kanyang tingin ni Tamara. Bakit ba masyado kang pala desisyon ha? Untag naman ni Tamara kay Chris. Tamara, how many times do I have to tell you na ako nang bahala sa lahat? Hindi mo na kailangan pang isipin yung mga babayaran nyo. Kasi ako nang bahala, okay? Isa pa, mas makakabuti para sa'yo ang para sa anak mo. Kung mananatili ka muna rito sa ospital ng ilan pang mga araw, bakit ba mas makulit ka pa sa anak mo? Ano? At kung makapagsalita ka naman, ay parang ikaw ang may-ari ng ospital na to ah. Paano kung sabihin ko na ako nga talagang may-ari ng ospital? Bahagya namang natameme si Tamara sa sinabi ng doktor. Look Tamara, alam kong may past tayong dalawa bilang mag-ex. Pero sana naman, sa sitwasyon na ganito, iset aside mo muna ang personal na issues nating dalawa at isipin mo muna ang anak mo. Kung makapagsalita ka naman, parang wala kang ginawa noon para magkaganito kami ng anak ko. Masungit na buwelta nga ni Tamara dahilan para matigilan si Chris at bahagyang mapaisip. By the way, bakit ba parang akong sinisisi mo sa kalagayan niyo ngayon ng anak mo? Or in fact, ikaw itong may ginawang kasalanan sa akin noon. Pero ito ko, kahit na sobrang sakit ng ginawa mo sa akin noon, pilit kong kinakalimutan yon at mabuti ang pakikitungo ko sa inyo ng anak mo. Dahil bukod sa ginagampanan ko lang, ang tungkulin ko bilang isang doktor, tinutupad ko lang din ang pangako ko sa anak mo na ako ang bahala sa'yo at gagaling ka para hindi na siya mag-alala pa. Pero hindi ko talaga mawari kung bakit parang ako pa talaga tong sinisisi mo. Samantalang ako yung sinaktan na tiniwan mo noon. Sumbat pa nga ni Chris kay Tamara. At ngayon binabaliktad mo naman ang nakaraan? Baka nakakalimutan mo na ikaw ang nanloko at nanakit sa akin dati, Chris. Hindi makapaniwalang anas nga ni Tamara. What? Tamara, hindi kita maintindihan. Ikaw yata tong binabaliktad ang nangyari eh. Hindi ba ikaw yung nang-iwan sa akin dahil nagpabuntis ka sa ibang lalaki? So basically, kung meron mang nanloko sa ating dalawa, ikaw yun at hindi ako. Dahil wala naman akong ginawa noon kundi ang mahalin ka at magpakatotoo sa'yo. Pero sinayang mo lang yun dahil nagawa mo pa akong lokohin. Kumunot naman ang noon ni Tamara, dulot ng kaguluhan sa kanyang isip. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo, Chris. Kasi ang alam ko lang, nang babae ka at iniwan mo ko. Bumakas sa manang hindi makapaniwalang reaksyon sa mukha ni Chris kung saan kumunot din ang kanyang noo sa kanyang narinig. Hindi ko alam kung saan mo nakuha ang ideyang yan. Tamara, alam mo kung gaano kita kamahal at hindi ko magagawa yung sinasabi mo na mambabae kasi ikaw lang yung babaeng mahal ko. Sad ni Chris. At hindi ko rin magagawa yung binibintang mo sa akin na napabuntis ako sa iba dahil noong mga panahon na yun ay sa'yo lang umikot ang mundo ko. Kaya hindi ko rin maintindihan kung bakit sinasabi mong ikaw pa dapat ang magalit sa akin. Kasi ikaw naman yung nanloko eh. Hindi ako ang naghanap ng iba. Pagputol naman ni Tamara sa sinasabi ni Chris sa kanya. Natigilan naman si Chris at ilang segundong hindi nakaimik. E di natigilan ka dyan.
At ilang segundong hindi nakaimik ang babae, pati na rin si Chris. Kasi na-realize mo na kasalanan mo ang lahat at pilit mo lang na pinapasa sa akin ang kasalanan mo. Dagdag na usal pa ni Tamara. Sinong nagsabi sa'yo na ng babae ako? Biglang tanong naman ni Chris. Bumuntong hininga si Tamara. Si Kenneth. Natigilan si Chris. Ulitin mo nga ang sinabi mo? Si Kuya Kenneth bang tinutukoy mo? Nanginginig na saad naman ni Chris. Oo, yung kapatid mo. Kaya ako umalis at hindi nagpakita sa'yo dahil alam kong iiwan mo rin ako dahil sa mga sinabi niya. Na may iba kang babae at nahuli rin yung dalawa kong mata. Marina sabi ni Tamara. Nang mga sandaling yun, unti-unting ikinuyom ni Chris ang mga kamao niya. Dulot nga ng galit na kanyang nararamdaman. Sandali ring ipinikit ni Chris ang kanyang mga mata kasabay ng paghugot niya ng isang malalim na buntong hininga. Huwaring kinakalma ang sarili. Napalunok din siya bago nga siya muling nagsalita. Siya rin ang nagsabi sa akin ng tungkol sa'yo. Kay Kuya Kenneth ko rin nalaman na nagpabuntis ka raw sa ibang lalaki kaya ka biglang umalis dahil sumama ka sa isang lalaki. Sa pagkakataong yun, si Tamara naman ang natigilan at litong-lito. Ang ibig mong sabihin, si Kenneth din ang nagsabi sa'yo? Oo, totoong sinasabi ko Tamara. Tapos bigla kang nawala, kaya hindi ko na nalinaw pa ang lahat. Wala namang katotohanan lahat ng mga sinabi niya sa'yo eh. Bumakas naman ang pagkalito sa mukha ni Tamara. Teka, kung ganun. Tama ka Tamara. Sinadya ng kapatid ko na mag-imbento ng mga kasinungalingan para siraan tayong dalawa. At nagtagumpay siya dahil nagkahiwalay nga tayo na may galit sa isa't isa dahil sa pag-aakalang kaya nating lokohin ang isa't isa. Saad pa nga ni Chris na may gigil nga sa boses. Hindi na nga rin nagawang nakaimik pa ni Tamara dahil katulad nga ni Chris, labis din siyang hindi makapaniwala sa kanyang mga nalaman. Napayuko si Tamara na animoy hindi kayang tignan ng mga mata ng lalaki. Nahihiya siya sa dati niyang nobyo at nagagalit sa kanyang sarili dahil mabilis niyang pinaniwalaan ang sinabi ng ibang tao sa kanya. Ilang minuto nga silang nabalot ng katahimikan hanggang sa biglang iginala nga ni Tamara ang paningin niya sa paligid ng kwarto. Teka, nasan si Nate? Nagpapanik na nga ang boses na reaksyon ni Tamara. Dito ka lang, ako nang bahalang maghanap sa kanya. Sasama ako. Nag-aalala ako sa anak ko. Hindi naman kasi siya ganito eh. Hindi siya basta na lang aalis nang hindi man lamang nagpapaalam. Nag-aalalang sambit naman ni Tamara na akmang tatayo nga mula sa kama. Ngunit kaagad naman siyang pinigilan ni Chris. Magstay ka lang dito. Kagagaling mo lang sa opera at kailangan mong magpahinga. Ako nang bahalang maghanap kay Nate. Pangako hindi ako babalik dito nang hindi ko siya kasama. Git pa nga na saad ni Chris. Wala nang nagawa pa si Tamara, kundi ang sumunod sa sinabi ni Chris. Sa kanya na manatili sa kwarto at magpahinga kahit nalabis ang pag-aalala niya sa kanyang anak kung nasaan nga ito. Umalis nga si Chris at hinanap sa bawat area ng ospital ang bata. Nagtanong-tanong din siya at may isang nurse ang nagsabi sa kanya na lumabas daw ang bata sa ospital. Kaya naman dali-dali ring umalis ng ospital si Chris para nga hanapin ang anak ni Tamara. Lakad doon, lakad dito, takbo doon, takbo rito. Walang tigil ngang ginagawa yan ni Chris magmula nang lumabas siya ng ospital habang walang tigil din niyang sinisigaw ang pangalan ng bata. Tinatanong din niya bawat taong makita o makasalubong niya. Subalit wala man lamang maski isa sa mga yon ang nakapagturo kung nasaan na nga ang batang si Nate. Hindi naman sumuko si Chris at patuloy pa rin na hinanap ang bata hanggang sa dinala na nga ng kanyang mga paa sa isang malapit na parke at napahinto nga siya nang makarinig siya ng tila ba tumatahol. Sinundan niya kung saan nanggagaling ang tunog na yon at natigilan siya nang matanaw niya sa hindi kalayuan
ang isang taong siyang lumilikha ng tunog na yun. Lumamlam ang emosyon ng mukha ni Chris nang mga sandaling nakita niya ang batang hinahanap niya na ngayon. Tumatambol gamit ang mga lata na nakaupo sa gilid ng kalsada kung saan bawat mga taong dumadaan naglalagay ng pera o barya sa isa pang lata na lagayan naman ng pera. Dahan-dahang nilapitan nga ni Chris si Nate kung saan bahagya nga niyang iniluhod ang isang tuhod niya upang makapantay niya ang bata. Dr. Chris, ano pong ginagawa niyo rito? Gulantang nabulalas nga ng batang si Nate. Nang makita nga nito si Chris, na napahinto na nga rin siya sa pagtatambol ng mga lata. Bumuntong hininga si Chris. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Alam mo bang sobrang nag-aalala ngayon ng mama mo? Dahil bigla ka na lang umalis nang hindi nagpapaalam. Isa pa, hindi ka dapat basta-basta na lang umaalis, lalo na sa ganitong oras. Nang madaling araw, delikado para sa isang batang katulad mo ang manatili sa ganitong oras. Sa labas lalo na't sa ganitong lugar. Nag-aalala lang saad nito, pero ang isa pang gumugulo sa isipan ni Chris ay ang huni na tinatambol nga ng bata gamit ang lata. Mahinahon naman niyang sinermona ng bata. Pasensya na po Kuya Dr. Chris. Nag-uusap po kasi kayo ni Mama kanina kaya hindi na po ako nakapagpaalam pa. Ito lang po kasi yung naisip kong paraan po para magkapera po. Nang sa gayon po ay mabayaran po namin yung kahit mga magkano po ng bill namin. Alam ko pong sasabihin nyo na hindi na dapat namin yun isipin pero bilang pasasalamat po namin sa'yo, kailangan ko po naming bayaran kahit po paunti-unti. Kaya kailangan ko pong tumugtog gamit po ang lata. Tumambol po ng paborito kong kanta. Nakangusong paliwanag nga ng cute na batang si Nate na siyang nagpalambot nga ng puso ni Chris. Dahilan, kaya hindi na nga niya ito sinermonan pa. Naiintindihan ko, pero sana hindi mo na ulitin to. Ayaw mo naman siguro na mag-alala sa'yo, di ba? Tumangutango naman ang batang si Nate bilang tugon. Halika na, bumalik na tayo sa ospital. Kanina pa naghihintay sa atin ang mama mo. Tiyak akong mas lalong mag-aalala yun ngayon. Kung hindi pa tayo babalik kagad. Yaya na nga ni Chris. Kaya naman tumayo ang batang si Nate kung saan dinala nito ang latang may lamang pera. Hinawakan nga ni Chris ang kamay ng bata at sabay silang naglakad. Ngunit nakakailang hakbang pa lamang sila. Nang mapatingin si Chris, sa bata nang mapansin niyang tila ba hindi maayos ang paglalakad nito. At naningkit nga ang mga mata ni Chris nang makita niyang may sugat sa binti. Si Nate, kaya naman dagli siyang napaluhod para matignan nga yun ng maigi. Anong nangyari sa paa mo? Bakit ka may sugat? Nag-aalalang tanong nga niya kay Chris. Kanina po kasi may salbahing lalaki pong kumuha ng mga pera ko. Kaya hinabol ko po siya. Pero itinulak niya po ako ng malakas kaya po tumama po yung paa ko sa malaking bato. Kaya po ako nagkaroon ng sugat. Hindi ko na rin po nabawi yung perang kinuha niya kaya ito lang po ang kinita ko. Nakayukong kwento nga ni Nate. Mulay na pabuntong hininga si Chris dahil sa labis na paghakbang niya sa bata. Hindi naman siya nagdalawang isip na kargahin na nga lamang si Nate sa bisig niya. Gawa nang hindi ito makapaglakad nang maayos dahil sa sugat nito sa binti. Bumalik nga sila sa ospital at dumiretso sila sa opisina niya para gamutin muna ang sugat ni Nate. Bago nga sila nagtungo sa kwarto kung saan nag-aalala na nga at naghihintay ang ina ni Nate na si Tamara. Ngunit nadatnan nila si Tamara na siyang mahimbing na natutulog habang may isang babaeng nurse sa kwarto. Anong nangyari? Bungad na tanong nga ni Chris sa nurse. Doc Chris, nandito na po pala kayo. Pasensya na po, tinurukan ko na po ng tranquilizer po yung pasyente. Kanina po kasi nagpumilit po siyang umalis para po sundan kayo dahil sobra daw po siyang nag-aalala sa anak niya. Kaso halos magwala na po siya kaya wala pong choice kundi turukan siya ng pampakalma. Paliwanag nga ng nurse kay Chris. Ganun ba? Sige, salamat ah. Pwede ka nang umalis. Ako nang bahala rito. Tugon naman ni Chris. Tumango naman ang nurse sa kanya bago ito tuluyang umalis ng kwarto.
Kasalanan ko po dahil umalis na lang po ako bigla na hindi po nagpapaalam kay mama. Kung hindi po sana ako umalis, hindi po sana dudugo ang sugat ni mama eh. Pagsisi nga naman ni Nate sa kanyang sarili na malungkot na tono ng boses. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi mo kasalanan, okay? Sadyang nagalala lang talaga ang mama mo pero huwag kang magalala. Kasi magiging maayos lang siya. Mas mabuti pa kung matulog ka na muna para makapagpahinga ka na rin. Saad naman ni Chris. Dr. Chris, samahan niyo rin po ako matulog. Mukha rin po kasing inaantok na po kayo eh. Kailangan niyo rin po kasing magpahinga dahil alam ko pong napagod din po kayo. Sa pagtulong po ninyo sa amin ni Mama, doon na po tayo matulog. Itinuro naman ni Nate ang isang sofa na siyang nasa gilid nga ng kwarto. Napangiti naman si Chris at napatango na nga lamang. Hindi rin kasi may tatanggi na inaantok na nga siya dahil kanina pa siya hikab ng hikab. Pumipikit-pikit na nga rin ang mga mata niya. Kaya naman magkatabi nga silang natulog sa sofa. Kahit na maiksi ang sofa para sa mahaba nga niyang katawan. Nang sumapit nga ang umaga, nagising si Tamara. At una ngang hinanap ng mga mata niya ang kanyang anak. At nang makita nga niya si Nate, pati na rin si Chris na natutulog sa sofa ay lumamlam ang mukha niya. Dahan-dahan na napangiti. Ilang minuto lang na nakaupo si Tamara, saka mahabang patuloy na pinagmamasdan ang kanyang magama na mahimbing pa rin na natutulog. At makalipas nga lang ang ilang minuto ay biglang gumalaw si Nate at tuluyan na nga itong nagising. "Mama, gising ka na po!" Masayang bulalas naman ni Nate nang makita nga niya ang kanyang ina. Kaagad namang inilagay ni Tamara ang hintuturong daliri niya sa kanyang mga labi at sinenyasan nga ang kanyang anak na huwag nga itong maingay dahil baka magising ang katabi nilang doktor. Sinunod naman niya ng anak niya na siyang marahan na umalis sa tabi ni Chris at lumapit nga sa kanyang ina at sumampa nga ito sa kama. Mama, kumusta na po ang pakiramdam niyo? Sorry po ah, wala po akong nagawa. Umalis po ako nang hindi po nagpapaalam sa inyo pero wag po kayong magalala. Dahil hindi ko na po yun uulitin kasi ayoko pong magalala po kayo sa akin eh. Ayos na ako anak at wag na wag mo talagang uulitin yun. Dahil kung hindi lubos na mag-aalala si mama, okay? Tumango naman si Nate bilang tugon. Mama, kaya po pala ako umalis kasi sinubukan ko pong maghanap po ng paraan para po kumita ng pera. Gusto ko po kasing mabayaran po natin si Dr. Chris po. Ang bait naman po niya pero bakit galit po kayo sa kanya? Bahagyang natigilan naman si Tamara dahil sa walang prenong bibig ng kanyang anak. Sandali naman na sinulyapan nga ni Tamara ang dati niyang nobyo na mahimbing pa rin ang tulog sa maiksing sofa. "Anak, may sasabihin ako sa iyo tungkol sa papa mo at kay Dr. Chris." Panimula ni Tamara. Balak na niyang sabihin ang katotohanan sa anak. Ano po yun, Mama? Nate anak, ang totoo kasi niyan. Hindi lang kami basta magkaibigan ni Dr. Chris. Dati kaming may relasyon pero nagkahiwalay kami dahil may isang taong sumira sa aming dalawa. Aaminin ko, nagalit nga ako sa kanya dahil buong akala ko pinagpalit niya ako sa iba. Pero hindi pala. Anak, gusto ko lang din sanang sabihin na sana hindi ka galit sa papa mo kasi wala namang kasalanan ng papa mo eh. Hindi ng babae ang papa mo, kasalanan ko. Kaya hindi natin nakasama ang papa mo kasi naniwala ako sa taong nanira sa papa mo. Anak, si Dr. Chris Dehan, siya ang papa mo. Matapos ngang aminin ni Tamara sa kanyang anak tungkol sa ama nito, napakurap-kurap si Nate bago ito napatingin kay Chris na mahimbing pa rin na natutulog. Ano po? Si Dr. Chris po ang papa ko? Hindi makapaniwalang reaksyon nga ni Nate. Marahan naman na tumangutango si Tamara. "Oo anak, siya nga ang papa mo." Sobrang saya ko po, Mama. Gusto ko po talagang maging papa po si Dr. Chris kasi napakabait po niya po eh. Malapad ang ngiting bulalas pa nga ni Nate. Napangiti na nga lamang si Tamara at tila ba guminhawa nga ang kanyang pakiramdam nang maamin na nga niya sa kanyang anak kung sino ang ama nito.
Mama, ibig sabihin po ba nun ay mabubuo na po ang pamilya natin? Biglang tanong pa nga ng batang si Nate na siyang nagpawang sa bibig ni Tamara. Hindi niya kasi inaasahan ng magiging tanong nga ng anak. Sasagot pa nga lang sana si Tamara ngunit hindi na nga yun natuloy nang bigla na nga lamang gumalaw si Chris at dahan-dahan na bumangon at naupo sa sofa. Dahilan para mapunta sa kanya ang atensyon ng mag-ina. Pumupungay-pungay pa nga ang mga mata ni Chris. Papa! Bulalas nga ng batang si Nate nang bigla itong tumakbo palapit sa kanyang ama at binungaran ito ng isang yakap na siyang ikinabigla naman ni Chris. Lalo na nang tinawag nga siya nitong papa. Teka, tinawag mo kong papa? Tanong pa nga ni Chris sa bata nang kumalas nga ito mula sa pagkakayakap sa kanya. Mabilis naman na tumangutango si Nate. Opo, Dr. Chris, inamin na po sa akin ni Mama na kayo po raw ang papa ko. Dahil nga sa narinig, napasulyap si Chris kay Tamara, kung saan nagiwas naman ang tingin si Tamara. Nangibaling nga ni Chris ang paningin niya sa bata, unti-unting lumitaw ang ngiti sa kanyang mga labi. Masaya ka ba? Na ako ang papa mo? Tanong pa nga ni Chris kay Nate. Oo naman po! Mabilis at pasigaw pa nga nasagot ni Nate sa sobrang excitement. Natuwa naman si Chris sa naging sagot ng kanyang anak. Pwede ko naman na po kayong tawagin papa po, di ba po? Oo naman anak, kahit ano pang gusto mong itawag sa akin. Sagot naman ni Chris na may kasamang pagtango. Papa, ibig sabihin po ba nito mabubuo na po ang pamilya natin ni Mama? Biglang tanong pa nga ni Nate na siyang hindi nasagot kanina ng kanyang ina. Pareho ngang natigilan sina Chris at Tamara at nagkatinginan subalit kaagad din na nagiwas ng tingin sa Tamara na tila ba hindi kayang tagalan ang tingin ng dating nobyo. Amanak, gusto mo bang kumain at manood ng TV? Mag-uusap lang sana kami ng mama mo. Pag-iba nga ni Chris sa usapan. Walang pag-aalinlangan na tumango lamang ang batang si Nate. Kaya naman kasalukuyan na nga itong kumakain sa sofa habang ang atensyon ay nasa pinapanood nitong cartoon sa TV ng kwarto na siyang binuksan nga ni Chris. Nang sa gayon ay makapag-usap sila ni Tamara. Umupo nga si Chris sa upuan na siyang nasa gilid ng kama habang si Tamara naman nakaupo pa nga rin sa hospital bed. Sana naman hindi mo pinagdududahan ang anak mo talaga, Nate. Panimulang sambit nga ni Tamara sa doktor. Simula nung nalaman ko ang katotohanan na intensyon tayong sirain ni Kuya. Nawala na yung pagdududa, galit at sama ng loob ko sa'yo. Unti-unting nagsinkin na sa akin ang lahat. Gusto ko na siyang harapin ngayon at ibuhos sa kanyang galit ko. Chris, kung sakali manghaharapin mo si Kenneth, maaari bang isama mo ko? Kasi matapos lahat ng mga nalaman ko, nagdagdagan din ang galit ko sa kanya. Mas lalong nadagdagan? Anong ibig mong sabihin? May iba pa siyang ginawa? Napalunok si Tamara. Ang totoo niya nung hindi ko pa sinasabi sa'yo tungkol sa ginawa ng kapatid mo. Ano yun? Ang totoo kasi, Chris, muntikan na akong gahasain ng kapatid mo. Ginawa niya yun? Pautalutal pa nga na saad nga ng lalaki. Tumango naman ang babae. Noong araw na sinabi niya sa akin na may iba kang babae at malapit ka nang ikasal. Inamin niya sa akin na may pagtingin siya sa akin pero nireject ko siya. Kaya sinubukan niya akong pagsamantalahan. Naiiyak pa nga na kwento ni Tamara. Kaagad namang niyakap ni Chris si Tamara. Sorry kung wala akong nagawa nung mga panahon na yun. Sorry kung wala akong alam sa mga nangyari. Pero huwag ka magalala. Sisiguraduhin kong magbabayad siya. Napasulyap naman sa kanila ang batang si Nate. Natila ba nagtataka sa kung anong nangyayari, ngunit mas pinili na nga lamang manahimik at manood ng TV. Matapos nga, ang sandaling yun, kaagad na umuwi ng bahay si Chris, dala ang matinding galit para sa sarili niyang kapatid. Hey bro, mabuti naman umuwi ka. I've been calling you last night pero hindi ka sumasagot. Salubong ni Kenneth sa kanyang nakababatang kapatid, ngunit hindi na nga niya natapos pa ang sasabihin. Nang isang malakas na suntok ang isinalubong sa kanya ni Chris. What the fuck, Chris?
What's going on? Ano bang problema mo? Bakit bigla mo na lang akong sinuntok? Gulantang pa nga na reaksyon nga ni Kenneth habang hawak nito ang sariling panga kung saan siya napuruhan ni Chris. Hindi ba dapat ikaw ang tinatanong ko niyan? Anong problema mo at nagawa mo sa sarili mong kapatid ang bagay na yon, ha? Kung tutuusin, kulang pa yan suntok na yan sa lahat ng ginawa mo sa amin ni Tamara. Galit na buwelta naman ni Chris. Kumunot naman ang noo si Kenneth. Anong nakain mo? At nabanggit mo na naman ang babaeng yan. Akala ko ba galit ka sa kanya? Isa pa, hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Maang-maangan pa niya. Napamura pa nga ito. Papatulan talaga kita. Saad nga nito nung naikuyom ni Chris ang kanyang kamuo at sinugod ng malakas muli ang lalaki. Go ahead. Anong klase kang kapatid, kuya? Paano mo nagawa sa akin yun? Sinira mo ang buhay ko at ang buhay namin ni Tamara. Pinagkait mo rin sa akin na magkaroon ng isang pamilya. Bakit mo kami sinirahan, Tamara, ha? Ngayon na alam ko na ang lahat ng totoo, hindi ko masukat ang galit ko sa'yo. Ipaglalaban ko si Tamara sa mga katulad mo. Walang kwentang tao. Sarcasticong natawa na nga lamang si Kenneth sa mga narinig. Kung ganun, nagkita na pala kayo. At ano namang paninirang mga sinabi niya? Hayop ka. Muntikan mo na siyang gasain. Napakahayop mo. Napatawa pa nga si Kenneth. Simula ngayon wala ka ng karapatan sa ospital pati na rin sa bahay na to. Sambit ni Chris. Hindi mo pwedeng gawin yan. Alam kong hindi mo magagawa sa akin yan. Kuya mo pa rin ako. Sada man ni Kenneth. Pero kinakabahan siya. Napangisi si Chris. Baka nakakalimutan mo ako pa rin ang CEO kahit kuya kita. Kaya kayang-kaya kitang patalsikin at alisin sa kumpanya at alisan ng karapatan. Isa pa pagkatapos lahat ng ginawa mo, mahirap ka ng pagkatiwalaan pa. Mariin na saad nito. Matapos nga nilang sandali, naligo na nga at nagbihis si Chris habang pababa na nga siya ng hagdan at napahinto siya nang matanaw niya si Kenneth na nakaupo pa rin sa sahig. Kaya naman tinawagan ni Chris ang kanyang ama ng mga oras na yun at ibinaliwanag niya ang lahat ng nangyari. Kung saan, makalipas lamang ang ilang minuto ay dumating na ang ama nito kasama ang ilan nga nitong mga tauhan. Tarantado ka talaga kahit kailan. Sa sarili mo pa talagang kapatid? Sana, hindi na lang kita naging anak. Galit na sambit naman ang ama ni Chris. Hindi ako alis dito, hindi niyo pwedeng gawin sa akin to. Dahil isa pa rin akong dehan. Sagot naman ni Kenneth. Sinenyasan naman ng ama ni Chris ang mga tauhan niya para kaladkarin si Kenneth at patuloy ngang nagsusumamo si Kenneth na huwag yung gawin sa kanya. Ngunit desidido na nga si Chris at ang ama niya na alisan nga ng karapatan at itakwil sa pamilya si Kenneth. Hindi mo ba pagsisisihan ang naging desisyon mo ngayon, anak? Paling naman ni Dr. Dehan sa kanyang anak na si Chris. Hindi, Dad. Mas pagsisisihan ko kung wala akong gagawin sa kanya. Karapat dapat siyang parusahan dahil sa mga ginawa niya sa akin at kay Tamara. Para matuto din siya. Para sa kanya din to. Dad, dahil sa kasilungalingan niya, matagal kong hindi nakasama ang babaeng mahal ko. Pati na rin ang apo mo. Ni hindi ko nga alam na nagkaroon pala ako ng anak. At dahil yun kay Kuya Kenneth. Kaya dapat lang na maparusahan siya para mapagbayaran niya lahat ng mga kasalanan niya. Desididong usal nga ni Chris. That's good, son. Gusto ko na ring makita ulit si Tamara at makilala ang apo ko. Usal naman ni Mr. Dehan at tinapik-tapik ang balikat ni Chris. Sayang, hindi ko man lang siya nakaharap. Gusto ko sana siyang sampalin at sumbatan sa lahat ng mga nagawa niya. Wika nga ni Tamara matapos sabihin sa kanya ni Chris sa mga nangyari. Mas mabuti na rin na hindi kayo nagkaharap. Ayoko lang na maalala mo pa yung kasalanan niya. Ang importante ngayon na parusahan na nga siya sa mga ginawa niya. Tiyak akong pagsisisihan niya lahat ng yon. Matapos ngang sabihin niyo ni Chris, niyakap siya ni Tamara at hinagod nga ang likod nito. Siya nga pala. Gusto ko kayong makita ni Dad. Isa pa, okay lang ba sa'yo? Kung sa bahay na kayo tumira ng mga anak natin, pwede rin na doon ka na rin sa bahay magpagaling. Huwag kang mag-alala, kasi aalagaan ko kayo ng anak natin.
Bahagya namang natigilan si Tamara sa sinabi ni Chris. Pero ayos lang kung hindi ka nasangayon. Matapos kasi lahat ng nangyari, gusto ko sana kayong makasama ng anak natin. Pero kaya ko namang maghintay kung kailan ka magiging handa na ibalik yung dating tayo. Turan pa nga ni Chris. Ngumiti naman si Tamara at hinawakan ng pisngi ni Chris. Hindi naman ako tatanggi sa gusto mo, Chris. Katulad mo, matapos lahat ng nangyari, gusto ko rin na mabuo tayo ng anak natin. Kung iisipin, isang malaking hindi pagkakaintindihan ng sumira at nagpahiwalay sa ating dalawa. Pero sana maging silbing aral yun sa atin na wala tayong ibang pagkakatiwalaan kundi ang isa't isa lang. May pagkakamali rin tayo noon kasi hinayaan natin na maniwala tayo sa isang bagay na sinabi lang ng ibang tao. Hindi man lang tayo nag-usap para malaman ang totoo. At ngayon na may pagkakataon na tayo ulit, ayoko na ring sayangin pa to. Iniisip ko lang talaga si Nate, hindi naman niya kasi sabihin. Alam kong sabik na sabik rin siya na magkaroon ng ama. Nakita ko yung saya sa mga mata nung sinabi kong ikaw ang tatay niya. Lumapad nga ang ngiti sa labi ni Chris at marahan na hinagka ng noo ni Tamara. Pangako ko sa iyo, Tamara. Sa second chance nating to, sisiguraduhin ko na wala nang makakapaghiwalay pa sa atin. Na-discharge na nga si Tamara sa ospital. At tulad nga ng pagpayag niya sa gustong mangyari ni Chris ay doon na nga sila umuwi sa bahay ni Chris para mamuhay bilang isang pamilya. Tamara, mabuti naman at nagkita tayong muli. Masayang salubong nga ni Mr. Dehan kina Chris at Tamara pagdating nila ng bahay. Mr. Dehan, kamusta po kayo? Bati pa nga ni Tamara, sama ni Chris, at sandali nga itong niyakap. Ayos naman ako. Siya na ba ang apo ko? Tanong pa nga ni Mr. Dehan habang ang tingin niya ay nasa batang si Nate. Yes, Dad. Siya po si Nate. Sagot naman ni Chris. Magandang araw po sa inyo, kayo po ba ang lola ko? Tugon naman ang batang si Nate nang lapitan nga nito si Mr. Dehan. Oo, apo. Ako nga ang lolo mo. Napakagwapo mo namang bata. Manang-mana ka sa akin. Usal naman ni Mr. Dehan kaya bahagyang natawa. Sina Chris at Tamara. Tamara, ako nang humihingi ng dispensa sa lahat ng nagawa ni Kenneth sa'yo. Sana noon pa lang pinutol ko na ang sungay niya. Kung nalaman ko lang na mas maaga yung mga nagawa niya, hindi talaga ako makapaniwala na magagawa niya yun sa'yo. Pero ngayon, masaya ako na nandito ka at maayos na ulit kayo ng anak kong si Chris. Mahal na mahal ka ng anak ko at mas mainam na dito na rin kayo titira. Hindi na rin kasi ako makapaghintay na ikasal kayong dalawa eh. Wala naman na sigurong dahilan pa para patagalin ang kasal niyo, di ba? Nagkatinginan naman sina Tamara at Chris. Mas lumapit naman si Chris kay Tamara at tinakbayan ito. Hindi pa po namin napag-usapan ang bagay na yan, Dad. Sa ngayon, gusto po muna namin ayusin ang lahat at unti-unting ibalik ang dati. Pero gusto ko rin pong maikasal sa lalong madaling panahon dahil ayoko na pong mahiwalay pa sa pamilya ko. Ani nga ni Chris. Magmula nga ng araw na yun, masayang nakasama ni Chris ang kanyang mga mahal sa buhay. Habang si Kenneth naman ay ilang beses na bumalik upang makiusap at humingi ng tawad sa kanila. Subalit dahil sa malaking kasalanan nito, hindi naging madali para kila Chris at Tamara ang pagpapatawad sa taong naging dahilan kung bakit sila nagkahiwalay ng matagal na panahon. Oh, bakit mo naman ako tinititigan ng ganyan? Ang dumi ba ng mukha ko? Takang tanong nga ni Tamara sa kanyang nobyo habang napansin na walang humpay ito kung tumitig sa kanya habang nagluluto ito. Napakaganda mo kasi. Kaya hindi na ako nagtataka kung bakit nagustuhan ka rin ni Kuya Kenneth. Naisip ko tuloy na ang swerte ko kasi ako ang minahal mo. Napakabuti mo pang tao. Hindi na ako makapaghintay na matawag kitang asawa ko. Nakaiting sambit pa ni Chris. Dahilan para mamula ang pisngi ni Tamara. At hindi na rin po ako makapaghintay na magkaroon po ng kapatid. Biglang singit naman ang batang si Nate na siyang bigla na nga lamang sumulpot sa kusina na siyang bahagyang ikinagulantang ni na Chris at Tamara
Anak naman, nakakagulat ka naman eh. Natatawang wika nga ni Tamara sa kanyang anak. Teka anak, gusto mo na rin na magkaroon ka ng kapatid? Usisa naman ni Chris sa bata. Tumangutang naman ang cute na bata. Opo, Papa. Sabi po kasi ni Lolo masaya raw po kung may kapatid po ko. Para kalaro daw po ko eh. At kapag ikinasal na raw po kayo ni Mama, magkakaroon na raw po ako ng kapatid. Inosenteng sagot naman ni Nate sa kanyang ama. Nabaling naman sa ibang direksyon ang tingin ni Tamara at tumikhim. Tila ba nahihiya siya sa mga sinasabi ng kanyang anak. Si Dad talaga kung ano-ano na lang tinuturo sa anak natin. Nahihiling pa at natatawang reaksyon naman ni Chris. Anak, puntahan mo na lang muna ang lolo mo, okay? Tutulungan ko lang ang mama mo sa pagluluto para makakain na rin tayo. Tumangutango naman ang cute na bata. Nang umalis nga ang batang si Nate, lumapit si Chris sa kanyang nobya at niyakap ito. Ikaw ba, Tamara? Anong tingin mo sa sinabi ng anak natin? Gusto mo bang masundan kaagad natin si Nate? Wala namang problema doon. Gusto ko rin naman talaga magkaroon ng kapatid si Nate para may kalaro siya at may poprotektahan siya. At sana, maging mabuti silang magkapatid. Gagawin kong lahat para hindi sila matulad sa amin ni Kuya na nagkasira. Ayokong mangyari sa anak natin yung nangyari sa amin ng kapatid ko. Sad pa nga ni Chris. Siya nga pala, ngayong nabanggit mo ang kapatid mo mukhang nagsisi na nga talaga siya sa ginawa niya. Hindi ba sumagi sa isip mo na patawarin siya? Tanong naman ni Tamara, patungkol nga sa kapatid ni Chris na si Kenneth. Hindi ganun kadaling magpatawad dahil malaki ang naging kasalanan niya sa ating dalawa. Pero hindi naman ako ganun kasamang tao dahil kapatid ko pa rin siya. Sa ngayon kailangan niya munang pagsisihan ng husto yung mga kasalanan niya. At kapag napatunayan niyang nagbago na siya, malay mo, maisip kong patawarin siya. Tugon naman ni Chris. Napangiti naman si Tamara sa naging sagot ng kanyang matured na nobyo. Ikaw ba? Napatawad mo na ba siya, Tamara? Bumuntong hininga si Tamara bago kumalas. Saya ka po pang magkaharap sila ni Chris. Tulad nga ng sabi mo, sa ngayon kailangan niya munang pagdusahan at pagsisihan yung mga naging kasalanan niya. Kailangan niya rin munang patunayan na nagbago na lang talaga siya. Aminin ko, nung nakita ko siya, nakiusap at nanghingi siya sa atin ng tawad. Paulit-ulit nakita ko ang sinseridad niya at willing siya talaga magbago. Isa pa, maganda na rin naman makita na lubos siyang nagsisisi. Pero hindi ganun kadaling magpatawad. Dahil kasi sa ginawa niya, ilang taon tayong nagkahiwalay na may galit sa isa't isa. Ilang taon ding walang nakasamang amangan ako, pero ayokong isisi ang lahat kay Kenneth. Kasi kung hindi naman tayo naniwala, kagad sa kanya hindi naman talaga hahantong sa ganun ang lahat eh. Everything happens for a reason. Ngayon masaya ako na magkakasama na tayo ulit at gusto ko na lang hintayin yung pagkakataon na talagang nagbago na nga si Kenneth bago siya mapatawad ng husto. Matapos ang litanyang yun ni Tamara, ay marahan na ngang hinagkan ni Chris ang mga labi niya. Pangako Tamara, hinding-hindi na tayo magkakaiwalay pa. Mahal na mahal kita. Sambit pa nga ni Chris. Hindi nga nagtagal ay tuluyan na ngang ikinasal sina Tamara at Chris. Nagkaroon din sila ng isa pang anak na lalaki. At labis na kasiyahan nga ang kanilang naramdaman dahil nadagdagan ang kanilang pamilya. Hindi rin sumuko si Kenneth na humingi ng tawad at palagi rin nitong sinasabi na nagbago na siya. Sa huli, napatawad na nga rin ng mag-asawa si Kenneth, ngunit hindi tuluyang naibalik ang karapatan ni Kenneth sa kaniya, kung saan nagtrabaho rin ito upang mabuhay dahil ayaw niya namang umasa sa pamilya Dehan at gusto niya talagang patunayan na tunay na siyang nagbago. Kung minsan, hindi lang ibang tao ang pwedeng sumira sa buhay natin, kung hindi pati na rin ang sarili nating pamilya at kadugo. Dala ng inggit at selos, nagagawa nating ipahamak at ipagkait ang sarili nating kadugo dahil sa pansariling interes na hindi na madapat.
Ngunit ang mahalagang aral na dapat nating matutunan ay ang huwag magtiwala nang basta sa sinasabi ng ibang tao. Kailangan munang alamin ang katotohanan bago nga mag-isip ng konklusyon at maniwala na lang basta. Mahalaga rin na matibay ang tiwala ng dalawang taong nagmamahalan nang sa gayoon ay maging masaya ang pagsasama ng bawat isa. Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli, Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Taha ni Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alexa Ani, Matea Estrera, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilin, Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Anali Flor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvi, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Salon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordette, Nat Green Fax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Caday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio,
Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Anaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteres Rose, Amy Regalado, Teresita, Res Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Ellie Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Lege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenavares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Michi Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Wenoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Rochan Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.